Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Gaspar Palermo at kay na rin kay Katz Aquino at sa aking mga members na sina Ronald Berbosidad, Edmond Cubalsopnet, Mario Martir, Jamie Amadar. Naging usap-usapan nga sa social media ang naging pahayag ng coach ng Converge Fiber Xer na si Coach Alden Ayo. Nabanggit niya kasi na interesado daw ang Converge na kunin itong si Kai Sotto kung sakasakaling magpapadrap ito sa season 49 ng PBA. At ay na rin nga yan sa naging report ng PBA Insider na kung sakali nga daw napapasok na si Kai Sotto sa season 49 ng PBA ay makikipag-ugnayan daw kaagad ang Converge at si Coach Alden Ayo kay Kai Sotto at ibibigay nga daw nila ang posibleng pinakamalaking offer sa kasaysayan ng PBA. Ngunit ang tanong, gaano nga ba kalaki ang posibleng i-offer ng Converge Fiber Xer dito kay Kai Sotto kung sakaling mapapayag nila ito at magpa-drop sa PBA, at kung gaano nga ba talaga kalaki ang sinasahod ni Kai Sotto sa paglalaro niya ng basketball sa NBA G League at gayon na rin sa Australia at sa Japan B-League. Gaano nga ba kalaki ang sinasahod ni Kai Sotto? Well, ayon nga dito sa report, noong 19 years old si Kai Sotto ay sumasahod siya ng $250,000 to $400,000 o kung i-convert sa Philippine peso ay 12 million pesos to 20 million pesos. At ito pa nga yung matindi, nung naglaro nga si Kai Sotto sa NBA G League ay pinasahod nga siya ng $200,000 sa loob lamang ng 5 months. At kung i-convert nga sa Philippine peso yan ay nagkakahalaga ng 11,400,000 pesos. Mantakin nyo, 5 months pa lamang yan ng sinahod niya sa NBA G League nung naglaro nga siya doon. At kung ikukumpara naman natin sa mga sahod ng PBA star player na kagaya na lamang ni Junmar Fajardo na may kabuuang 75 million pesos na sahod, at si Calvin Abueva na mayroon namang 45 million pesos, at itong si Japet Aguilar 60 million pesos, at si Marcio Lassiter na mayroong 45 million pesos. Take note, ayan na yung mga buong sahod nila sa PBA. At bukod nga sa kanila ay kasama din sa mga malalakas sumahod sa PBA sila Scottie Thompson 40 million, Paul Lee 35 million, Terence Romeo 34 million, Christian Stan Hardinger 30 million, at ang retiradong si Arwin Santos na mayroong 28 million. Kaya naman pala isipan pa rin kung kaya ba talaga ng Converge na kung sakaling papasahurin nila si Kai Sotto. Halimbawa na lamang si Kai Sotto ay pasahurin nila ng 12 million pesos for 5 months. Kaya ba nila yon? Alam naman natin ang isang kalidad ng Kai Sotto, at mayroon pa nga itong manager at hindi nga ito papayag sa barya-barya lang, kaya naman paniguradong 20 million to 12 million, depende pa yan kung kalahating buwan o pang isang taon na yon. Ganyan nga kalaki ang mga pwedeng sahurin ni Kai Sotto sa PBA kung sakaling kukunin siya ng Converge Fiber Xers. At kung sakali namang hindi kayanin ng Converge na pasahurin kunwari itong si Kai Sotto kung nagpa-drop talaga ito sa PBA, may mga posible namang sumalo dito kay Kai Sotto, kagaya na lamang ng SMC na alam naman nating lahat na isa sa pinakamayayamang team ngayon sa PBA. Sa tingin ko ay kayang-kaya nilang tapatan ang sahod ni Kai Sotto. Halimbawa na lamang kasi itong si Maverick Ahan Misi na alam naman nating lahat na binitawan nga ng Converge Fiber Xers tapos kinuha ng Barangay Ginebra. At ang dinedemand nga na sahod ni Maverick Ahan Misi ay 900,000 per month, at pumayag nga dyan ang SMC at tignan nyo naman, naglalaro siya sa Barangay Ginebra. Kaya naman walang imposible kung sakaling SMC o Barangay Ginebra ang kumuha dito kay Kai Sotto kung sakaling magpapadrap to sa PBA. Sa tingin ko ay kayang-kaya nilang tapatan ang hinihinging sahod ni Kai Sotto.